meron po talaga tayong cholesterol. Yung liver po natin nagpo-produce nito. No? Liver natin, meron tayo yan eh. So yung mga barbecue, yung mga lechong paksiw, lechong kawali, kaldereta, morcon, yung mga ganyan po, yan po ay sobra na. Okay? Yang sobra na yan, kinakailangan po, yan ay madispose ng maayos, matunaw ng maayos. When you say madispose ng maayos, sana marami kang fiber sa kinakain. Para mag-flush out ka agad yan. Hindi ka agad magsebo, hindi ka agad magmantika, yung magang tipo. Number 2, kinakailangan i-burn mo. Paano mo i-burn ito? Okay? Exercise. Importante yon. Number 3, may mga, buti ng kamo, may mga suplemento rin na katutulong para pigilan yung pagpasok o pag-absorb ng mga ng cholesterol sa ating katawan, di ba? Ito nga yung policosanol na matagal na pong actually matagal na po itong policosanol na ito ang Cuba. Sa bansang Cuba po ito unang nakilala kasi sila po yung nagsagawa ng maraming pag-aaral pagdating po sa sugarcane wax. Okay? Sugarcane wax po ay napag-alaman lang, nakita yung sugarcane. Dok, ano yun yan? Di ba matamis yun? Pero hindi po yung wax. Yung parang pinakabalot po niya sa labas. Kung mapapansin po niyo, pagka kayo nakakita po ng tubo, okay, para siyang may mga waxy substances po sa labas nung tubo ba? Yan, dyan po nila kinuha yan. They found out na marami pala po ito, may sangkap pala ito na policosanol na siya po tumutulong mapigilan yung pong pagtaas ng cholesterol sa ating katawan. Total cholesterol and bad cholesterol, at the same time, it also helps na mag-increase ang ating good cholesterol. Siguro magtataka yung ating po mga tagapakinig, ano ba yung mga pinagsasabi mong cholesterol na yan? Pag kayo po, ang inyong pong doktor, for example, nagpa-check up kayo, mataas ang inyong blood pressure. Dok, lagi masakit ang ulo ko. Nahirapan ako huminga minsan. Pag-check ng BP mo, nako, 180, 100 ka, 160/90 ka, yung mga ganang tipo. Ang gagawin po namin mga doktor, we will look for causes. Bakit tumaas ang BP mo ng ganyan? May lahi ka ba? Dok, wala nga po eh. Healthy naman po nanay tatay ko. Medyo tumaba nga lang po ako ng konti. Yung mga ganang tipo. So, ang gagawin namin, mag-request kami ng lipid profile. At the same time, blood sugar na rin. No? Yung lipid profile po, nakasaad dyan, total cholesterol, triglyceride po yung pinakasebo, bad cholesterol, good cholesterol, at saka yung ratio. May ratio po tinatawag na ganyan. At doon po natin malalaman kung pwede kasi pong normal ang total cholesterol pero mataas ang bad cholesterol, which is the LDL. Yung pong LDL, low density lipoprotein. Ito po yung mga cholesterol po na galing sa ating liver dahil po ang liver natin nga po ang nag-aasikaso nitong taba sa katawan natin. Dadalhin po niya ito papunta doon sa sirkulasyon. Pag sobrang dami po ng cholesterol sa ating katawan, magsesemento yan. Okay? Magsesemento po yan until such time na magiging matigas yung inyo pong ugat. Ang tawag doon, atherosclerosis. Ayaw natin nun. Kasi hindi po kaagad makaka-stretch or expand, makakapag-pulsate ang ating pong ugat dyan. Kinakailangan po, taasan pa ang presyon para po ma-achieve natin yung tamang sirkulasyon. Doon po pumapasok yung hypertension. At tinatawag po natin. Buti sana kung ganun lang. Yung po mga matataas na mga cholesterol na samampa ng sebo, yung triglyceride po, posible po yan na magbara, mag-obstruct. No? Ano mangyayari po? Pagka ganyan po medyo barado po ng konti yung sirkulasyon, either, atake sa puso, stroke, mangingimay po ang kalahati ng iyong katawan. Yung iba nga po, paralyzed nga eh. Di ba yung mga tipo? So, napakarami po nakakabit na sakit po pagka mataas ang ating cholesterol. Not to mention the fact that it has been proven by medical science that pag mataas po ang mga cholesterol at sebo sa katawan po, we are prone to a certain kinds of cancers. No? Colon cancer, stomach cancer, pancreatic cancer, prostate cancer sa kalalakihan pag masyado pong mataas. Kaya nga po ang mga lalaki pag masyado pong mataba, hinay kayo ng konti. Dahil risky po yan for prostate
cancer. Wow. Okay? So, kinakailangan po talaga gawin natin lahat ng paraan para po mabawasan po ito. Kung hindi man po natin ito manormalize ng bigla, dahan-dahan at least, no, malaman natin na ito'y bumababa po. Marami po, hindi dapat mawawala yung tamang pagkain. Di ba? Number 2, exercise na regularly. Kung kinakailangan natin po ng gamot, meron talaga pong gamot doon. No? The drug of choice na binibigay namin ay yung pong statins. No? Simvastatin, rosuvastatin, atorvastatin, serivastatin, di ba? Synthetic pong gamot ito. Ang mode of action ito ay HMG-CoA reductase. No? Ito po ay responsible for lipids, for taba. No? Inhibitors. Ini-inhibit niya po yung ma-convert into taba. Okay? Yung cholesterol mo. Yung pong ini-inhibit po nito na mag-split itong mga taba-tabang to, maging fatty acid. Ito po yung talaga nagsisirculate na sa katawan po natin. Meron din pong food supplement na halos parang kamukha po ang mode of action na food supplement talaga. Napaka-safe considering na ito po ay galing nga po sa sugarcane wax. Itong policosanol, ang kanyang brand name ay Polinol. Polinol. Oo, Polinol. P-O-L-I-N-O-L mula po sa sugarcane wax at sabi mo nga napaka-safe lalo na sa liver. Totoo yun. Kasi yun ang nagiging alalahanin nung mga nagtitake ng statins, baka daw mahirapan yung kanilang liver. Hindi, what is nice about this is talagang natural. Galing sa sugarcane. No? Ako, para sa akin, lahat siguro ng natural is napaka-safe. Di ba? Kasi naman noon, nung panahon ng lolo't lola natin, talaga namang wala pa masyadong. Paracetamol lang ata ang kilala noon eh. Penicillin lang ata ang kilala noon. Wala pang gamot to for diabetes masyado. Wala pang gamot to for cholesterol. Di ba? Kasi noon, ang mga tao talaga, when they eat, talagang they pay particular attention sa klase ng pagkain na kinakain. Di ba? Talagang masustansya yung kinakain nila. Hindi pa uso noon mga kaibigan yung fast food. Oo nga. Talaga ang nanay, bago po yan talaga mamamalengke, bibili po talaga ng masustansyang mga gulay yung po ang ihahain sa ating pagkain. Ngayon wala na po. Di ba? Sa sobrang westernized na po ng ating pong lifestyle at masyado rin po tayong active when it comes to yung ating living. Ano na po nangyayari? Wala na po yung andyan na po sa kabilang kanto, merong 24-hour convenience store. Sa kabilang kanto po, meron na pong fast food chain. No, magkaharap pa, magkalaban pa, yung mga ganung tipo. So, wala na, yung kalidad mismo ng pagkain, medyo hindi na po natin nababantayan. No? At dito po, nagpo-proliferate na po. Bakit? Magkataka ka, 20 anyos, 25, 24, 27, ang papayat pero tingnan mo cholesterol level. Bakit ganun? So, hindi na taba ang tinitingnan na. Kahit payat ka, it doesn't necessarily follow na kung payat ka, wala kang taba. Minsan pa nakakashock yun. Ang dami kong pasyente ang papayat, pero ang tataas sa mga cholesterol. It turned out, sa kanilang kinakain sa araw-araw. Marami din akong pasyente matataba, pero ang ganda ng lipid profile. Di ba yung mga ganung tipo? So, kinakailangan talaga, we should pay particular attention sa ating kinakain. Lalo na po ngayon, mga kaibigan, na talaga naman pong Disyembre, aminin po natin, binabantayan po ng Departamento ng Kalusugan ang posibilidad na tumaas ang bilang po ng high blood, stroke, atake sa puso. Pero Doc, kung kunyari may iniinom na silang gamot sa kanilang blood pressure, sa heart disease, sa stroke nila, pwede ba isabay itong Polinol? Pwede po. Napaka-safe po nito mga kaibigan. Itong Polinol. Kasi nga po, ito ay sugarcane. Sugarcane wax lang po ito mga kaibigan. Although mayroon po iba pang mga vegetables o marami pa iba pong pwedeng panggaling natural source ng policosanol. Pero ito po kasing sugarcane wax po, ito yung napag-aralan po sa Cuba. No? At alam nga naman pangasin natin yung sugarcane wax, hindi yata natin kaya yun. Tipo, diba? At least nasa tablet form siya at maliliit lang siya, kaya lunukin. Na po. Ng Polinol. If yung alam mo yung takot mo na baka maparami yung sa sobrang dami mo nakain, tatlo-tatlo yung Christmas party mo in one night, but why don't you guard yourself? Di ba? Na uminom ng policosanol para naman po mabantayan yung iyong kalusugan.